What's up, what's up, what's up everyone? What's up? Ang daming what's up. Okay. Hi guys, welcome back to my channel and welcome po sa lahat ng bago. Please do consider subscribing to my channel and also click that notification bell po para maging updated kayo whenever I post new videos. Alright, so maulan na umaga po sa inyong lahat. Yes, mga kababayan. Charot. Yes, maulan na umaga po sa inyong lahat kasi nga may bagyo. So, these past few days, sobrang lakas ng ulan and I was planning to go to Surigao. So, hindi siya natuloy kasi medyo busy din si Yoch. Busy din po siya kasi January na, no? Kailangan i-renew ang mga dapat i-renew. Alam niya ng mga anik-anik para maiwas penalty. So, ayun. So, medyo busy nga ako. So, hindi din ako nakapunta ng Surigao. Aside sa naging sobrang lakas ng ulan dito these past few days. Yes, may bagyo talaga siya. So, tambay si Yoch sa bahay. So, dahil kailangan ko mag-upload ng video every week and wala akong maisip na content. So, ito na lang yung i-share ko sa inyo. Alright, especially dun sa mga gumagamit ng KineMaster or KineMaster app. So, especially sa gumagamit ng KineMaster app na hindi premium, yung free lang. So, nandun pa rin yung watermark. So, I will share with you or I will teach you how to remove the KineMaster watermark. A little hack, a little trick that I knew kasi po na copyright po ako when I use one of their music. So, yun. So, I will teach you. Probably meron din yung iba na nag-share nito. But, of course, dahil meron din akong alam and masya-share din sa inyo. And may mga friends din po ako na gumagamit pa rin ng KineMaster and merong watermark. But, of course, again, it's your choice. Kung gusto niyo na nandun pa rin yung watermark, it's okay. Kung gusto niyo naman i-remove, then this little trick or hack will help you. Dahil, for now, wala pa tayong pera, especially ako. Wala akong perang pang bili ng premium and medyo mahal siya, like around 1,000, over 1,000 pesos. So, tiis-tiis na lang muna tayo for free free ng KineMaster. Okay, so I will insert the video now para malaman nyo kung paano. Okay, so ayun na. So, create tayo ng new project. Okay, select natin to para mas maganda, mas fit siya sa sa screen ng YouTube. Okay, so yan lang. Antay lang natin yan kasi medyo mabagal siya, no? Kasi I think pag premium walang ganyan. Wala sa yung parang circle na red na ganyan-ganyan. Tapos wala yung ad dito na love, Kinemers, ano yan. Okay, so antayin lang natin until na ma-completely gone siya. And then yun, makapag-start na tayo. Okay, so again, pag may budget na kayo, then you can upgrade your app to premium para mas maraming features yung ma-access nyo, and also mas madali yung editing nyo kasi wala na nga yung parang nag-aanik-anik na yan, the circle na yan. So we just have to wait for that and then we can start na. Okay, ayan, so wala na, so let's start. So just click media and then wait for the videos or files, videos na nasa file mo or files mo kung saan mo yun na-save. So, for this tutorial, let's just get shorter videos kasi pag mahabang videos, mas mahabang processing time din yun or exporting process. So, medyo mahihirapan tayo dyan. So, because in this I will just show you kung paano tanggalin yung watermark ng KineMaster. Okay, so yun, we just have to wait for that to be loaded. Ay, di pa pala. Ayan na. Okay, so yung dalawang videos na to yung i-edit ko. So 1 minute. So 1 minute siya. Okay, and also maglagay ako ng aking alam mo yung yung intro ko. Okay, yung nakakalokang intro ko. So let's wait for that. Nandito ba yun? Okay, yung mga intro ko na yun. So, let's check kung andito yun. Or wag na lang. So, balik na lang tayo doon. So, let's just
yan lang. Let's say na yan siya. And then maglalagay ako ng, actually itong video na to, my music na to, kasi pinost ko siya sa Instagram. So medyo malakas yung music background na yan. So kung wala pa kayong music background, so maglagay kayo ng, for example dito, maglagay kayo ng music. Ito yung songs na dinownload mo. So I will use the background, no copyright background. Make sure na no copyright background siya. Kasi para hindi kayo mag-copyright. Kasi anak ko, Diyos ko Lord, delicades. Super delicate. So for example yan. So I will just add that up here. Okay. And then, ayun. Okay. So para mawala yung watermark na yan, let's use naman na music or audio na pwede mo gamitin to remove the watermark. And si Music, itong si Music, may agreement sila ni YouTube na pag ginamit yun, mawawala yung watermark. Pero, kabaliwan. Kasi, alam nyo ba na nakipag-collaborate pa siya kay YouTube, or collaborate ba yun? So, may agreement, nakipag-agreement pa siya ni YouTube na gamitin yung music nila, pero hindi naman pwedeng i-monetize yung video na yun. So, for personal use lang daw. Nangik, diba? So, yun yung nangyari sa akin. So, I use the Kara, ito, i-download ko muna siya. So, I use that music, binackground kasi doon siya sa isang part ng video ko. Hindi ko binasa kasi yun nga, yung pagkaalam ko lang is pag gamitin mo yung music na yan, mawawala yung watermark. However, hindi ko binasa yung terms and conditions na for personal use lang pala. O, diba? Kalokohan. Okay, so ayan. So, na-copyright ako. So, kailangan kong i-remove yung music na yun at pinalitan ko ng laman. So, meron namang option na palitan mo yan sa YouTube na pag in-upload mo na yung video. So, eto. Pero, this time, i-add ko siya para mawala yung watermark. And paano ko gawin yon? Una is, i-trim mo muna yung music. No. Ano ba yan? Bakit split? Ito siya. I-trim ko yan siya. And then, itapat nyo siya kung saan yung malakas yung audio. So, for example, kung may intro kayo, malakas yung intro nyo. So, dun mo siya itapat. And then, i-click mo siya ulit. Itong parang volume. Hindi siya nasi-zero. Kung gagamit kayo ng ibang music, huwag nyo siyang i-totally zero. Kasi may ibang music na nasi-zero siya. Huwag nyo siyang i-totally 0% kasi hindi mawawala yung watermark. So, ito yung trusted ko na song na mawawala yung watermark. Pero yung volume niya, hindi siya nasi-zero. 15% yung pinakabababa. So, kailangan mo siyang itapat doon sa pinakamalakas na audio or na music para hindi siya marinig. So, para masapawan siya. Okay, so, ayan. So, ikakat ko lang tong ikat ko lang tong music na to para kunya. Or actually hindi ko na siya ilalagay kasi nga may music na yung yung itong video na to. Okay, so itapat ko lang siya dyan. Ayan na. So, export. Okay guys, so again guys, mga yonch, ang kailangan dito is internet and patience. Okay? Be patient talaga guys kasi kailangan dalawang process kasi or dalawang exporting process kasi ang mangyayari dito. Pag premium, isa lang for sure. But dito, dalawa. Kasi yung unang process is i-export niya yung video mo or yung edit mo na videos to pagtatahiin niya yun. Ayan. Ito na yung terms and conditions guys. Basahin nyo yan. Ito yung hindi ko binasa. Ayan non-commercial use only. Ayan, agree and continue. So, ito yung part ng first process ng export. So, no thanks. I-click mo yan. Kaya yan talaga yung lalabas every now and then. Every time na mag-export kayo ng video na ini-edit nyo. Okay, the longer the video that you have, the longer exporting process then. The longer time of exporting process then. Okay, so, patience is a virtue here. Okay, since dalawang process to, kasi yung pangalawa nga is removing ng watermark na naman. Okay, so, wait lang tayo mga guys. Wait lang. Okay. And then pagkatapos niyan, may option kayo sa pangalawang export which is yung removing of watermark. Pagkatapos ma-remove nun or pagkatapos mag-export nun, pwede mong diretso na i-upload doon sa YouTube. Pero pag ayaw mo, parang ipack mo lang tapos punta ka doon sa gallery mo or kung saan nasa-save yung videos mo and then just review it kung yun na yung gusto mo. Okay, so again, lahat naman hindi minamadali. So like in this part, kailangan mo siyang
antayin na matapos. So, 'di ba? Parang pag-ibig lang 'yan, guys. Huwag magmadali para makahanap ng iba, 'di ba? Sa exam nga sabi ng isang teacher, tama ka na sana, lumingon ka pa. Charot, mga hugot ni Bayot. Okay, so medyo matagal siya, no? And let's wait until it's done. So, exporting project. Ayan. And for sure meron ding nag-aano nito. Actually meron nang nagsi-share nito na ano. Pero hindi ko nalaman 'yon. Hindi ko nalaman 'yon dahil sa kanila. Nalaman ko 'yon dahil sa sarili kong discovery. Pero ginawa ko to, nung bago ko ginawa to, tinignan ko naman na yung kung may mga ganyan ba. Pero sabi ko naman, kaya nga, hindi ko alam kung i-upload ko pa ba to or hindi. Pero since, 'di ba, wala naman ako ibang content na magagawa, though meron ng ibang naggumawa nito, i-upload ko na lang din yun sa akin kasi may natutunan ko naman din yun by my own. Hindi naman ako nag-search sa internet na paano to tanggalin. Accidental lang yung accidental lang yung pagka-discover ko nito kung hindi ako na-copyright. 'Di ba? Ayun, so let's wait until it's done. Then, pag na-done na yan, pangalawang exporting na tayo, na yung removal ng watermark. Okay, so ayun. So, after that, meron yung iFlix na ad. Yun yung medyo ang pangit sa free na hindi premium na app kasi may mga ads siya. And then, yun nga, yung dalawang process. Kasi pag premium, what I know talaga is wala na. Diretso na. Pag export mo, boom, yun na yun. So, ito na. Yung sa taas niyan, yung iFlix na yan, merong 3 buttons. So, first is the play, then share, and then delete. So, click the share. And then, isi-share mo siya sa YouTube. Ayan na. Thank you for using music in your video. So, the watermark will be removed from this video when sharing on YouTube. Okay. Ayan naman, no? You cannot monetize this video by continue understand. Ayan. Hindi ko yan binasa, bakla. Mga bayarch. Hindi ko yan binasa kaya, ayun, nga si Yonch. Ayan. Okay. Pero mas maganda na talaga yung, video editor ng iPhone. Yung iMovie. Wala akong iPhone. So, tiis-tiis muna tayo sa ganito na. Pero ang gusto ko talaga dito sa KineMaster is yung pagtahi super seamless, 'di ba? Hindi tulad ng iba na parang nagpo-pause yung ibang video editor kasi nagpo-pause yung video bago yung next na video. Yung pagkatahi hindi siya seamless. So, dito sa watermark maganda kasi super seamless siya. Ayun, yun yung kinagandahan doon sa KineMaster. Okay, so wait lang tayo until it's done. Okay? So yan, as simple as that lang po kung paano mag-remove ng watermark sa mga free edition ng KineMaster app. So again, if you have a budget na, then you can upgrade your app to premium para mas maraming feature yung maa-access, and then wala nang dalawang process ng exporting, isa na lang. And yun, maraming options din ng transitions magaganda doon. And yun lang. So, thank you so much. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, hit the notification bell, and also follow me sa lahat po ng aking social media accounts. See you in my next video. Bye!